Ngayon natapos na po natin yung motor na sir, no? Aerox 155 version 2. Ayan, package number 5, no? Which is MDL, PIA horn, combo lights, horn passing, rapid horn. Tapos additional tayo ng dual contact signal light, no? Okay. Pag nag-hazard po yan, nag-signal light, automatic po yan mag-yellow. Ayun, no? Ang pagka pinatay natin, automatic babalik po as spark light. Okay, yan po yung dual contact signal light natin, no? Ayan, tapos, sir, paupo ko na itong MDL mo. Passing light, yun, no? Sa passing light mga sir, no, kung mapapansin nyo, hindi lang po mini driving yung umiilaw, no? Sumasabay po rito yung headlight. Yan po yung difference ang gawa natin sa iba, no? Yan po yung combo lights natin mga sir. Okay, ang maganda pa rito, since sabay po sila, pwede pa rin tayo mag-hilo ng headlight lang. Kung sakaling hindi gagamitin yung MDL, no? Pwede rin tayo mag-hilo ng MDL kung sakaling MDL lang po yung gagamitin. Okay? Tapos pag nag-passing, automatic sabay po yan. Yan po yung combo lights natin mga sir. Okay? Pwede tayo mag-hilo ng headlight, pwede mag-hilo ng MDL, pero pag passing switch yung pinindot, sabay po lahat. Ang purpose natin dyan mga sir, kaya pinagsabay natin, no? Para in case na nagkahit tayo ng mini driving, usually pagka sa iba pong shop na wala na po itong passing. Pero sa atin, meron pa ring headlight na magpa-passing. For example, headlight naman yung naka-high, meron naman tayong MDL na papalit for passing. Yan po yung combo lights natin mga sir. Pag naka-on lahat, automatic may passing pa rin. Okay, ayun, no? Pa-off naman lahat, sabay po ulit yan. Ayan. Sir, pa-busina naman, stock horn. Sa stock horn, kung mapapansin nyo, wala pong umilaw, no? Ayan, para in case magpaparehistro tayo sa LTO, wala po tayong magiging violation. Wala rin pong rapid yan mga sir, Ayan, para wala tayong aberya sa pag-rehistro ng ating mga motor, no? Sir, pa-activate naman ang loud horn. Sa loud horn, doon na po ilaw yung MDL plus headlight. Kagaya po yan ng passing natin kanina, no? Ay busina, sir. Ayan. Tapos, hindi lang po basta loud horn, no? Nag-install din tayo ng rapid horn. Long press lang po natin yung horn switch, yung busina natin, magsusunod-sunod na po yan. Napakalakas. Sir, pa-on ng MDL, pahay ng headlight, tapos busina. Meron pa rin pong horn passing yan mga sir. Hindi tayo mawawalan, no? Ng passing light. Rapid horn. Pag naka-off naman lahat, may horn passing pa rin, no? Check natin yung mga switch. Ayan. Dito mga sir, ito po yung headlight natin, no? Ito naman po yung MDL. Yun, no? Okay. Kung mapapansin nyo mga sir, no, sa area natin, maliwanag pa, pero yung MDL, litaw na po. Yan po yung high lumen sa atin ng mini driving, no? Dahil pa po yan yung mga 60 to 80 watts na mini driving mga sir. Subok na po natin yan. Ito naman po yung passing switch natin para sa combo lights. Okay. Headlight plus MDL po yan. Ito naman po yung horn switching natin, stock to loud. Stock horn, loud horn. Rapid horn, long press lang po ito, no? Yan, no? Okay. By the way mga sir, ito pong menu, no? Ito. Hindi po natin ito ginagawang passing. Marami na po kasi tayong customer na bumalik rito sa shop, no? Nagpaulit ng wiring galing ibang shop po. Okay? Dahil ginawa pong passing ito. Ang problema rito mga sir, hindi na po tayo makakapag-menu pag naka-on na po yung makina. Okay, yan. During ride tayo, no? Hindi na po tayo makakapag-menu. So kailangan natin patayin muna yung susi, yung makina, para makapag-menu. Ayan, dito makakapag-menu tayo at the same time passing. Okay? Ayan, yung iba po kasi, no, ganun ginagawa, no? Pag nakapatay makina, menu siya. Pag nakabukas yung makina, magiging passing. Which is hassle po. Kailangan pa po natin huminto during ride para makapag-monitor lang ng dashboard. Dito, ayan, pwede sabay-sabay. Okay? Ayan. A few moments ago. Alright, Aerox version 2, yan sila sir, no? Actually, dati na po nating customer sila sir. Bali, dating ginawa natin is Sniper 155, no? 155 is sir, 150? 155, no? Bali ngayon, dala nila sir is Aerox, ayan. Nag-install po tayo dito ng all-in package number 5, no? Which is PIA horn, ayan, dalawa po yan, no? Tapos yung ating MDL, plug and play. Tapos yung domino switch, horn switching, rapid horn, combo lights, horn passing. Ayan.
check natin yung mga wirings mga sir, no? Dito, naglalagay po tayo ng domino switch para sa Hylon MDL. Ayan, original po yan mga sir, hindi po yan replica. Metal po yan. Tapos yung ating passing switch para sa combo lights, no, ng headlight plus MDL pag nag-passing. Okay? Yung horn switching natin, ito po yan, stock to loud. Ayan, check natin, no? Okay. Stock horn, yung loud horn. Yun, no? Tapos rapid horn. Okay, ayan. Bali dito mga sir, naglagay po tayo ng passing switch para sa combo light. So hindi na po natin ginagalaw itong menu mga sir. May iba po kasi ito ginagawang passing, no? Pag nakapatay makina, menu. Pag nakabuhay yung makina, mag-convert po siya ng passing. Ang problema dun mga sir, once na nakabuhay na po yung makina during rides natin, hindi na po tayo makapag-monitor. Okay? Dito, pwede tayo mag-monitor ng ating dashboard anytime during ride, at the same time makapag-passing. Okay? Ayan, check natin yung mga wirings. Lahat po ng nabanggit natin na wirings mga sir, na mga switch, no? Dumaan po yan sa isang harness. Ito po yan. Okay, ayun, no? Pababa po yan, umikot chassis, pababa. Then papunta na po yan dito sa ating PIA horn. Dalawa po yan mga sir. Ito po isa na sa ilalim, no? Original PIA horn po yan mga sir. Hindi po yan replica o yung class A na tinatawag, no? Okay. Tapos, ito naman po yung balas ng MDL. Ayan, handa na po, no? Isasalpak na lang po yan. Lahat po yan mga sir, dito po yung dumiretso sa ating power module. Siya po yung distributor ng power, no? Mula sa battery, papuntang trigger sa mga switch natin. And then papunta na po ng output sa busina, sa mini driving, sa combo light, sa rapid horn. Diyan po lahat yan dumiretso, no? Denso po yan mga sir, made in Japan, kaya matibay talaga. Marami na tayong customer, no? Yan po ang gamit mga sir. 6 years ago hanggang ngayon, okay na okay pa rin, no? Ang kagandahan pa rito mga sir, since may ganyan na po tayo, hindi na po tayo mag-rewiring in case magpapalit tayo ng mga parts katulad ng busina, ng MDL. Kumbaga fix na po yan dyan, sasalpak na lang. Same features pa rin, may combo lights, may rapid horn, may MDL passing, ayan. Kumbaga sa busina, terminal to terminal na lang, tatanggalin, tapos palit ng bago, kahit anong brand po yan, applicable po yan dito sa ating power module. Pag may ganito po tayo mga sir, no need na po natin maglagay ng kono ng mga relay dito, no? Andito na po lahat yan. Hindi tayo magkakaroon ng overload sa wirings dahil po dito. Hiwalay po yan sa main harness ng motor, no? Ayan, malinis na malinis po. Walang mga nakahambalang po ng mga relay dito na nagpapahirap sa mga mekaniko natin pag magpapa-PMS tayo ng motor, no? Kasi maraming mga wiring na sa gabal. Dito, yung itsura niya mukhang stock lang. Okay, ayan. Lahat po ng wiring sa atin mga sir, pang automotive po yan. Pure copper, no? Hindi po yan nagpupulbos overtime. Ayan, medyo maselan kasi tayo pagdating sa wire. Gusto natin yung tanso talaga, no? Pure copper. Para kahit tumagal, hindi po nagpupulbos. Tapos nakahinang pa po yan. Copper na yung ginamit, nakahinang pa. Kaya yung output niya puwersado. Yung busina talagang malakas kahit nakapatay yung makina, no? Tinesting natin kanina. Yun, no? Malakas pa rin. Yung MDL ganun din po. May mga customer kasi tayo mga sir na kapag nakapatay yung makina, yung busina, popot po yung tunog. Meaning kinakapos po yun dahil duktong-duktong lang yung wire. Dito nakahinang po lahat ng mga joints niyan. Ayan. Kaya maganda yung daloy ng kuryente, no? Para in case kahit tumagal, matagtag motor natin, malubak man, hindi po tayo magkakaroon ng loose contact. Okay, ngayon kakabit na lang natin yung mga pairings, tapos yung MDL, andito na po yan, no? Ayan, tapos dual contact signal light, naglagay na po tayo yan. Okay? Ayan. Sa mga gusto pong pagawa, punta lang po kayo dito sa shop. First come, first serve po tayo. Maraming salamat po.